Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So dahil nga po naunang lumaban ang angas ng Pinas General Casimero nung Sabado kay Naoya Inoue at nagawa nitong manalo via knockout kontra sa kapwa Japanese fighter ni Inoue na si Tomi Sokochi. Kaya naman umaasa ang mga Pinoy boxing fans na maglalabas ng reaksyon si Inoue patungkol sa naging laban ni Casimero, kagaya ng mga ginagawa nito sa nakaraan. Dati po kasi ay sa tuwing lumalaban si Casimero ay talagang pinapanood ito ni Inoue at agad naglalabas ng kanyang reaksyon at saloobin pagkatapos. Subalit sa kasamaang palad nga po ay hindi man lang binanggit ni Inoue ang pangalan ni Cuadro Alas pagkatapos niyang talunin si Alan Picasso. Nang matanong po kasi si Inoue kung sino-sino ang mga fighters na gusto niyang sunod na makalaban, ay wala pong Casimero na lumabas sa bibig ng Japanese Monster. At bagkus ang pangalan nila Junto Nakatani at Bam Rodriguez ang sinabi ni Inoue. Bukod dyan ay sinabi din ni Inoue na pagod daw siya matapos lumaban ng 4 na beses ngayong taon at sumailalim sa training camp sa buong taon na ito. Kaya naman dahil dyan ay kailangan niya daw munang magpahinga. Well, sa totoo lang mga idol ay masakit man tanggapin para sa ating mga Pinoy fight fans. Pero ang masaklap po na katotohanan ay napag-iwanan na talaga ni Inoue si Casimero. Kaya naman sobrang labo na po talaga na mangyari pa ang inaasam-asam natin na sagupaan sa pagitan nilang dalawa. Bukod dyan ay wala na din sa radar ni Inoue si Casimero. Huling beses po nitong binanggit ang pangalan ni Cuadro Alas ay noong lumaban pa ito kay Yukinori Oguni, kung saan nauwi sa tabla ang resulta ng sagupaan. At bumanat si Inoue na hindi naman daw pala talaga magaling na fighter si Casimero, kaya hindi niya na daw ito kailangan pang labanan. Pagkatapos po nito ay hindi na naglabas pa ng opinyon si Inoue patungkol kay Casimero kahit nang talunin nito via first round knockout si Saul Sanchez. Sa kabilang banda naman mga idol ay sobrang higpit nga po ng labanan ngayon para sa 2025 Fighter of the Year Award. Alam naman po kasi nating lahat na isa lang kay Naoya Inoue at Terence Crawford ang tatanghalin bilang Fighter of the Year. Pero ngayon pa lang po ay nahihirapan na ang mga panel sa kung sino ang pipiliin nila. Ang nagpapalakas po kasi ng kaso ni Inoue para manalo bilang Fighter of the Year ay dahil 4 na beses itong lumaban ngayong taon at 4 na beses niya ding nadepensahan ng matagumpay ang kanyang undisputed super bantamweight belts. Pero ang nagpapahina naman ang kaso niya para manalo ay dahil hindi gaanong kalakasan ang mga fighters na hinarap niya na sila Ye Jun Kim, Ramon Cardenas, Muradjon Akhmadaliev at Alan Picasso. Habang si Terence Crawford naman ay bagamat isang beses lang lumaban, ay isang bigating laban naman talaga ito. At ang nagpapalakas ng kaso niya ay dahil si Canelo Alvarez ang tinalo niya. Tapos umakyat pa siya ng 2 dibisyon sa laban na ito. Bukod dyan ay dahil din sa panalong ito, ay bumasag siya ng record bilang kauna-unahang fighter na nagawang maging 3 division undisputed champion. Kaya mahirap talaga itong mapantayan. Pero ang nagpapahina naman ng kaso niya para masungkit ang nasabing award ay dahil isang beses lang nga siyang lumaban. Kaya naman kayo na lang po ang humusga kung ano ang mas matimbang sa nagawa ng dalawa na 4 na laban kontra sa isang super fight. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.